all around. Kung si Sara Duterte may betrayal o public trust, itong kanyang mga Duterte senators, ganun din ang kanilang ginagawa. Betrayal o public trust. Kaya ang tawag natin sa kanila, itong majority senate, magaan ang usapan, matapang ang kape sa panahon ngayon. Parihong kailangan, lalo na kapag mainit ang balita. Malalim, mga kababayan, ang mensahe ng kanyang picture na nakatawa, na may nakasulat, Senate, siya yung mayor na dapat nakasuhan. At siyempre, lahat ng mga Duterte senators. Kasi sila yung nandoon. Sila yung nag-uusap-usap. May mga ulat, mga kababayan, na namataan sila papuntang NAIA Terminal 3. So nang maging nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu na lipungan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. So pag-usapan po nating muli itong mga gawain ng ating mga senador na puro traidor. So bansagan natin sila, mga kababayan, bilang Senate traitors. Hindi na senador, senator, Senate traitors. Yan ang bagay na tawag sa kanila. Senate traitors, mga traidor sa mga mamamayang Pilipino. So yun ang topic natin ngayon. Betrayal all around. Kung si Sara Duterte may betrayal o public trust, itong kanyang mga Duterte senators, ganun din ang kanilang ginagawa. Betrayal o public trust. Kaya ang tawag natin sa kanila, itong majority senators na bago, Senate traitors. Ipakita ko muna ito kahulugan na post ni dating PNP Director General Nicolas Torre, na ngayon MMDA General Manager. Yung tawa, mga kababayan, ni General Torre, yung kanyang ngiti hanggang tainga, habang pinost, mga kababayan, itong picture courtesy ng Milyonaryo News. Yan, Senator Bato at large. Tapos nagpa-picture si General Torre na matindi ang ngiti hanggang tainga. O yan, 1 hour ago pa lang, salamat sa Milyonaryo News Channel kay Gerds Cahiles ng Forefront. Magaan ang usapan, matapang ang kape sa panahon ngayon. Parihong kailangan, lalo na kapag mainit ang balita. Malalim, mga kababayan, ang mensahe ng kanyang picture na nakatawa, na may nakasulat, Senator Bato at large. Malalim at makahulugan yung kanyang mensahe. Na malinaw, mga kababayan, na patama kay General Nartates ng PNP yung pumalit sa kanya. At saka kay DILG Secretary John B. Crimolia, na laging daklis, walang mahuli. Nasabi ni Trillanes, sige kasi ang preskon. Bawas-bawasan ang preskon. Tama si Trillanes, mga kababayan, na dapat siyang pumalit dito. John B. Crimolia. Yan ang clamor ng publiko ngayon. Si Bakina ng ating Pangulong Bongbong, si John B. Crimolia, ipalit si Trillanes. Kasi puro preskon, walang output na matino. Magpa-preskon ka kung may nahuli ka na. O ngayon, pag-usapan natin itong betrayal all over, all around. Itong pagpuslit ni Bato sa likod ng mga decoy, mga kababayan, na ginawa nila. Yung drama na sabi ni Cayetano, the Senate is under attack. Na malinaw na drama, mga kababayan. Kaya nang tinanong siya ng isang reporter, ang paniwala niya ng publiko, moro-moro, naiblag si Alan Peter Cayetano, biglang nag-alsay ang boses, tapos hinampas yung podium. So, ayon sa mga nakalap na informasyon mula sa Senado, sa Senate Secretariat, mga kababayan, nakapuslit si Bato de la Rosa kasama si Robin Padilla. Yan ang malinaw. Kaya dapat kasama si Robin Padilla sa makasuhan ng obstruction of justice. Siya yung mayor na dapat nakasuhan. At siyempre, lahat ng mga Duterte senators. Kasi sila yung nandoon. Sila yung nag-uusap-usap. May mga ulat, mga kababayan,
na namataan sila papuntang NAIA Terminal 3. So nang maging epektibo mga kababayan yung kombinasyon ng inside diversion, yung Aplaska shooting incident, yung paputok ni Aplaska, outside distraction, yung pagdating ni Rimulya, John Vic, na nagpa-press briefing, nagkaroon po ng security blind spots, operational confusion, weekend perimeter monitoring. Dito na sinamantala ni Bato de la Rosa kasama si Robin Padilla para makatakas habang yung mga otoridad ay abala sa pag-iimbestiga kuno ng putukan, drama, pagre-reconstruct ng incident, pagsasaayos ng lockdown situation. So lumalabas ngayon mga kababayan, malinaw na ang Senado ay hindi lugar ng public accountability. Naging transit point ito ng pagtakas ng isang pugante. At dito po mga kababayan, lumilinaw ang papel ng Duterte Black, itong mga Senate traitors. Malinaw po ang coordinated protection, political shielding, strategic distraction, saka narrative manipulation. Kaya naiblad si Alan Peter Cayetano nang tanungin siya ng isang reporter na ito ay isang stage. Huwag kayong maniniwala sa kanilang pang-uuto, mga kababayan. Malinaw po, gumawa sila ng eksena para makatakas si Bato. Nakatakas nga. Yon ang talagang pinaka-ultimate objective nila. So yung Senado mga kababayan, imbes na tumulong sa pagpapatupad ng batas, lumilinaw po ng mga opisyal, gumamit sila ng institutional power, gumamit sila ng security apparatus, gumamit sila ng political influence para proteksyonan ang isang personality na wanted ng batas, wanted ng ICC, isang pugante mga kababayan na senador. So lalong naging mabigat matapos aminin sa text mga kababayan ng asawa ni Bato, text kay Alan Peter Cayetano, na humihingi ito ng paumanhin sa habok and confusion na dulot ng pagtakas, escape. So inamin mismo na pagtakas, escape ng kanyang asawang si Bato. Binasa sa press con. Proud pa si Alan Peter Cayetano. So anong ibig sabihin nito, mga kababayan? Maging sila, kinikilala nila na nagkaroon talaga ng kaguluhan at extraordinary circumstances upang maisagawa yung escape. Escape mismo yung ginamit na term ng asawa ni Bato, escape. Pero binago mga kababayan ni Alan Peter Cayetano. Pinapalabas niya, hindi niya tamang gamitin ang word na escape. Kundi, si Bato niya is free to move. Kasi wala man anyang warrant of arrest, arap-arapan na pagsisinungaling. Kaya nga siya nagtatatakbo kasi isi-serve yung warrant of arrest. Paano walang warrant of arrest? Kaya nga nilagay ninyo sa protected custody ng Senado para i-shield sa warrant of arrest na hawak ng NBI. Di ba malinaw yon mga kababayan? So harap-harapan tayong niluloko nitong si Alan Peter Cayetano. Ginawa niyang bobo ang mga mamamayang Pilipino tulad ni Escudero sa salitang fortuit. So ang masakit mga kababayan ng katotohanan na ang Senado na dapat simbolo ng batas, sila po mambabatas, legislator sila. Dapat sila simbolo ng batas at pananagutan. Nagmistola na pong operational fortress ng Duterte Black, itong mga Duterte senators, nang tawag natin Senate traitors, mga senador na traidor, sabi Father Robert Reyes, tracing Judas. Pinanindagan na po nila yung pagiging Judas. Kaya kailangan po siguro i-abolish ng Senado. Hindi po pwede na pinamumugara ng mga Judas. So dito po mga kababayan, bumabagsak ang moral narrative nitong Duterte Black, nitong mga Senate traitors. Sila mga kababayan ang matagal na nagpakilalang matapang kuno sa kriminalidad, laban sa kriminalidad. Champion kuno sila sa law and order, defenders of discipline kuno. Ngunit, nang isa sa kanila
Ang hinaharap ng international accountability, bigla pong nagtago, nagpasaklulo, gumamit ng political cover, gumamit ng distraction, gumamit po ng institutional shields. So ang mas malaking irony, mga kababayan, ang grupong dating nagsabing walang sasantuhin sila, ngayon sila yung unang humihingi ng proteksyon sa kapangyarihan. So itong nangyari, mga kababayan, hindi po siya simpleng political controversy. Ito po ay pagsubok sa integridad ng ating mga institusyon. At habang mas dumadami yung lumalabas na detalye, nagmumukhang hindi po aksidente ang lahat, kundi isang coordinated political extraction operation yung nangyari noong gabi ng Mayo 13. So ang tanong ngayon, mga kababayan ng publiko, ilang institusyon pa ba ang handang isakripisyo, mga kababayan, para protektahan ang Duterte Block? So habang abala ang publiko sa usok, putukan at drama na nangyari sa Senado, tahimik lamang, mga kababayan, na pinapatakbo ng Duterte Block ang kanilang tunay na operasyon, ang pagpapatakas kay Bato gamit ang institutional protection, distractions, political decoys. So dapat, mga kababayan, siguro bantayan nating mabuti. Nagtagumpay na sila sa pagpapatakas kay Bato de la Rosa. Bantayan natin na mabuti ang the same operation para makatakas sa pananagutan si Sara Duterte sa impeachment trial na mangyayari po sa Senado. Match firming and lifting cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya: boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.